Kong laban kay Titan X, isang bagong species at ang pagbabalik ng isang klasikong kaiju na 7 taon na nating hindi nakita. Matapos ang ilang buwang paghihintay, dumating na rin sa wakas ang pagtatapos ng ikalawang season ng Monarch Legacy of Monsters. Maraming eksena ng halimaw sa episode na ito, isa sa pinakamagandang laban ng Titan sa Monsterverse at dito rin pinakamaraming kwento tungkol sa mundo ng franchise mula Godzilla, King of the Monsters. Ang ending ng kwento ni Titan X ay nagbigay ng makabagbag damdamin at epic na sandali. Ang hinaharap ng Monsterverse at mga susunod na kabanata ay mukhang napaka-interesante at umiinit na ang mga pangyayari. Nakatugon ba sa hype ang laban? Matagumpay ba o palpak si Titan X? Ano ang aasahan natin kay Rodan sa susunod? Tara, simulan na natin! Ang pagbabalik sa Skull Island ay magdadala rin ng mas maraming kakaibang nilalang. Ipinapakilala ang nilalang na ito na classified at misteryoso na parang insekto ang itsura. Isang nilalang na hanggang ngayon ay hindi pa rin inilalahad o ibinubunyag ng Monarch ang mga detalye. Ang nilalang na ito, ang Roly Polymegapid ng source, ay opisyal na tinatawag na Stampede Caterpillar dahil sa halatang dahilan. Sandali, babasagin ko muna ang fourth wall. Parang tinawag mong swimming lizard si Godzilla bilang opisyal na pangalan. Monsterverse at Apolloid team, sana pagbutihin nyo pa. Kagaya lang din ito ng iba pang mga nilalang sa Skull Island na espesyal na nat-evolve para mabuhay sa lupang ito na itinuturing na sobrang delikado. Dahil kay Kong na nagwawala sa Skull Island at paghuli niya ng mga Titanic bago ang laban, nakita natin ang pinakakamangha-mangha nilang kakayahan. Napilitang rumagasa ng magkakasama, gumugulong sila sa mga gubat ng napakabilis. Kayang hubugin ng mga ito ang katawan nila parang gulong sa isang iglap. Ginagamit nila ang lakas ng katawan para itulak at igulong ang kanilang bilog na anyo. Kapag nakuha na nila ang momentum, mabilis silang gagalaw gamit ang paraang ito, umaabot sa hindi bababa sa 30 milya bawat oras kahit sa makapal na gubat. Habang kulang pa ang pananaliksik, tantya lang ang mga numerong ito. Ganon din sa laki nila. Tinatayang ang nagkakagulong uod ay may habang 12 hanggang 20 talampakan o mga 5 metro. Kasing laki ito ng dambuhalang buhayang alat o puting pating. Ang katawan nito ay nababalutan ng parang lumot na tumutulong maitago ito sa mga mandaragit. Kapag pumalya ang pagbabalat kayo, ang malalaking tinik at sungay sa katawan nito ay magpapaisip sa sinumang mandaragit bago ito kumagat. Kaya naman, malamang na palaging nasa panganib ang nilalang na ito dahil sa mas maliit nitong sukat at mga palatandaang nagpapakita na ito ay isang herbivore o omnivorous na hayop. Tumakas sila ng sama-sama, hindi sinusubukang kainin agad ang mga taong nasa lubong nila. Ipinapakita ng mga palatandaan na malamang hindi sila ganap na mabagsik na mandaragit. Pero hindi ibig sabihin na di sila kayang lumaban ng matindi. Nagawang itulak at igalaw ng mga dambuhalang uod ang bumagsak na helicopter, isang napakabigat na bagay na gawa sa makapal na bakal at iba pang sobrang tibay na materyales. Ang lakas na kailangan para magawa ito ay kahanga-hanga at higit pa sa sapat para durugin ang kahit sinong tao o kahit ang kanilang sasakyan hanggang sa maging pira-piraso. Isa sa mga bagay na kailangan pang gawin ng Monsterverse ay ang magkaroon ng mas maraming laban ng Titan na tulad nito, kung laban kay Titan X. Ang matinding laban sa katapusan ng ikalawang season ng Monarch. Laging panalo si Godzilla, pero masaya ring makita ang malaking unggoy na lumalaban sa makapangyariang inang tagapagtanggol. At ang laban niya yon, hindi tulad ng kay Godzilla, ay talagang itinakda bilang isang totoong laban hanggang kamatayan. Sa kabutihang palad, nagpantay ang lakas at kakayahan ng dalawang Titan kaya naging patas ang laban. Ginagamit ni Kong ang tindig niyang nakatayo sa dalawang paa at malalakas na braso para hawakan at ihagis ang mga Titanics tulad ng ginagawa ng tao. Hindi magiging tunay na laban ni Kong kung wala siyang malalakas at epic na suntok. Si Titan X, gaya ng kay Godzilla, ay ipinagpapatuloy ang estilo ng Limfu sa pakikipaglaban gamit ang maraming galamay para malampasan si Kong sa laban. Sa una, si Kong ang may lamang, pero habang lalong nainis at nag-alala si Titanics para sa kanyang itlog, lalo rin siyang naging makapangyarihan. Muling lumitaw dito ang kakulangan ni Kong sa karanasan laban sa mga pangunahing Titan sa panahong ito. Kung mapapansin mo si Kong sa laban na ito, makikita mo kung gaano siya kaangko para mabuhay.
Nakikita natin na nahawakan siya ni Titan X sa chokehold at gumamit pa ng iba pang mga teknik sa pakikipaglaban na kailangang lutasin ni Kong habang nasa gitna ng laban. Ang ugali ni Kong ay laging magsumikap makalabas sa delikadong sitwasyon. Ito ang kanyang superpower na di kayang tapatan ng ibang Titan. Kung nagpatuloy ang laban hanggang isa na lang matira, siguradong bugbog, pasa at duguan ang mananalo. Sa kabutihang palad para sa kanila, paka na lang ng tao ang labang ito. Hindi naman tunay na gustong magpatayan sina Kong at Kokay. Nilagay sila sa ganitong sitwasyon ng mga tao na gustong samantalahin sila. At sa huli, nang ipinakita kay Kong ang itlog ni Titan X, nawala na lang bigla ang tensyon ng laban. Ang pakiusap ni Titan X kay Kong na itigil ang laban matapos makuha ang itlog niya ay isang bihirang asal ng Titan. Kahit lumipas ang lahat ng taong ito, napapamangha pa rin ako ng mga Titan. Ang simpleng pag-akyat ni Kong sa gilid at pag-upo para makadaan ng ligtas si Titan X ay kakaibang asal. Nakatulong ito ipakita kung gaano ka-espesyal ang mga katang-isip na hayop. Hindi ako sigurado kung maraming tao ang kayang gawin ang nagawa ni Kong. Ang pakawalan ang galit sa sandali at payagang makaalis ang inang Titan ng walang abala matapos ang adrenaline filled na pangyayari. Parang di alintana ng dalawang halimaw na muntik na nilang patayin ang isa't isa. Tunay itong espesyal. Unti-unti nang nagmumuka mga Diyos ulit ang mga Titan para mga demigod na hindi natin lubos maintindihan na nabubuhay sa isang likas na mundo at ang astig nun. Ang kwento ni Titan X ay hindi lang tungkol sa labanan. Isa itong trahedya, masakit sa damdamin at kung walang mas halimaw na salita, maganda rin. Pagkatapos labanan si Kong, nalilito pa rin si Titan X kung saan tutungo. May direksyon na siya pero naliligaw pa rin. Nag-facepalm si Godzilla sa gitna ng dagat habang ito'y nangyayari. Kaya alam ng ating grupo ng mga tao na kailangan nilang tulungan siya na makauwi sa wakas. Nakuha ang atensyon niya dahil sa sigaw ng Titan na pinalabas mula sa speaker ng Chinook. Pauwi na si Titan X nang pumalya ang mga speaker. Dito naganap ang isa sa pinaka hindi inaasahang bagay. Sinundan ni Titan X si Kate gamit ang kanilang misteryosong koneksyon. Pagkababa nila at nasa gitna ng mga bitak, naging tampok ang ugnayan ng dalawang nilalang. Sa unang pagkakataon sa palabas, talagang nagustuhan kong makita si Kay sa screen. Tulad din na Sarazawa at Godzilla at Gia at Kong, nagbahagi rin sila ng isang sandali at pisikal na nagkadikit. Tumimo sa pagiging mahilig ko sa hayop ang eksenang ito dahil ipinakita nito ang kamanghamanghang ugnayang pwedeng mabuo ng tao at Titan kapag perpekto ang mga pagkakataon sa paligid nila. Habang nangyayari ito, nakalimutan ko ang negatibong nararamdaman ko tungkol sa kung paano isinulat ng palabas na ito ang ilan sa mga karakter nito at ang kakulangan nila ng moralidad sa kanilang mga motibo sa buhay. Dahil sa sandaling ito, sa wakas ay nakuha ng Monarch Legacy of Monsters ang tunay na emosyonal na tagpo kung saan nagkakaunawaan at nagiging pantay ang mga Titan at sangkatauhan. Hanggang ngayon, lalo pang nagiging kawili-wili at komplikado ang ugnayan ng tao at mga Titan sa Monsterverse. Sa wakas, naibalik si Titan X sa kanyang tahanan at nakahinga muli ang mundo, ngunit hindi ito magtatagal. Isang napakalaking Alpha Titan na kabilang sa pinakamataas na hanay na matagal nang nawawala sa loob ng halos isang dekada ang muling babalik sa Monsterverse. Muling pumasok sa laban si Rodan. Bilang unang malaking pagbabalik ng isang Titan na unang ipinakita sa Godzilla King of the Monsters mula pa kay Mothra, ang pagbabalik ni Rodan ay nagdulot ng malaking epekto sa nakaraan at hinaharap ng Monsterverse. Lumilitaw si Rodan mula sa abo at labi ng bulkan at napakaganda niya. Kasing ganda mo pa rin nung araw na nawala ka sa akin. Pero hayaan ninyong itanong ko sa inyo na nanonood ng video na ito ba talaga si Rodan o maaring ito ay isang kapareha tulad ng kwento noon? Isang lalaki at isang babae. Ano sa tingin ninyo? May mga video kami na ginagawa ngayon na nagpapaliwanag kung bakit biglang nagpakita ulit si Rodan. Kaya siguraduhin pindutin ang subscribe button at ilike ang video para sa iba pang updates. Tara na, ang finaleng eksena ito ay perpektong cliffhanger. Ano man ang mangyari kina Rodan at Liscio, sana excited din kayo tulad ko nung unang lumabas ang Vulcan sa screen at alam nyo agad kung sino ang lalabas. Tapos na ang kwento ni Titan X, pero nagsisimula pa lang ang kay Rodan.
Dito nagwawakas ang serye natin tungkol sa mga halimaw sa lahat ng episodes ng Monarch Legacy of Monsters Season 2. Magbibigay pa kami ng opinyon sa mga susunod na video, pero ngayon masasabi ko at sangayon si Alistair na ang episodes 6-10 ng Monarch Season 2 ay dapat gawing pamantayan ng Monsterverse series. Epikong aksyon ng mga halimaw, matinding pakikipagsapalaran at dramang babagay sa palabas na umiikot sa prangkisa ng mga kakaibang nilalang at problema ng kanilang pag-iral. Alam kong malabo, pero kung may nanonood mula sa Apple o Legendary, bilang tagahanga ayaw na namin makarinig ng love triangles at iskandalo ng panloloko ng ganito kalala sa Monsterverse. Sana lampasan na natin yan. Napakayaman ng unibersong ito para sa ganyang kwento. May ibang TV shows para doon. Sana nagustuhan ninyo ang episode na ito ng aming Sergeng may 10 video. Natutuwa kaming subukan ang estilo ni na David Attenborough o Morgan Freeman sa mga video na ito. Kung first time mo sa Dangerville at di mo pa napanood ibang video sa serye, ilalagay ko ang episode 1 sa dulo ng video na ito. Pwede mong i-click at panoorin sunod-sunod ang buong serye kung gusto mo. Masarap isipin na pagkatapos ng matagal na panahon, muling may buhay ang Monsterverse bukod sa kita sa takilya. Masaya akong ibalita na marami pa kaming inihanda para sa inyo. Salamat sa inyong lahat, Jacob.